Hello guys, good evening. This is Ellison Lokay Lokay. In this video, ituturo ko sa inyo ang importance of vlogging at kung paano makakatulong ang vlog sa iyong negosyo. Okay? So, gaano ba kaimportante ang vlogging? Okay? Pero before that, i-discuss muna natin yung mga common problems ng network marketers, internet marketers, affiliate marketers, or in short is lahat ng mga marketers using online at offline. Okay, mga common problems nila. Ang una dyan is yung no quality prospects to share their opportunity o di kaya nauubusan ng prospects. Okay, yan ang isa sa mga major common problems. Okay, then post ng post sa social media pero walang pumapansin. Okay, then, wala pang trust kay prospects. Later, isasagutin natin yan bago matapos ang video. Sasagutin natin yan isa-isa. Okay? Dahil gusto ko sa video na to, i-discuss muna natin ang importance ng vlogging. Okay? Una dyan is yung credibility. Okay? Dahil, alam mo yun, ang lupit nun. Grabe kapag nakita ka ng prospects mo na merong website ka, dagdag credibility kagad yun sa'yo na, oh grabe, lupit naman ng tao na to, meron siyang website. At ang lupit pa nun, pag nakapangalan sa'yo yung vlog mo. At again, nakapangalan sa negosyo mo or whatever. Okay? Then, you can build trust from prospects. Okay? Dahil pagdating sa pagbabloging, kapag nagpo-post ka ng mga valuable content, mga alam mo yung mga training na makakatulong sa prospects mo, yung mga solusyon sa problema nila, magsisimula silang magkaroon ng trust sa'yo. Okay? Ayan na nga, they will start to know you. Okay? Importante yan na makikilala ka nila and then like you and then trust you. And sooner or later, they will join you. Yan ang importance ng pagbablog. Okay, napakasimple lang yan at napakaikli lang ng video natin dahil gusto ko lang iklian to dahil grabe, ang dami ko pang gustong ituro sa'yo pero gawin natin unti-unti para hindi siya nakakapag overflow ng knowledge and alam mo yun, kumbaga mahirap yung marami kang natutunan tapos hindi mo basta-basta ina-apply or kung ano man yung kailangan mong gawin. Okay? Importante, step by step, one step at a time, and do it one at a time. Okay? And importance also of vlogging is people join leaders. Once nakita ng prospects mo, okay, na marami silang matutunan sa'yo, okay, malalaman, uy, grabe yung tao na to. Baga, parang tingin niya sa'yo, parang mas malupit ka pa sa upline nila. Kasi, yung upline nila, puro motivations lang. Actually, hindi naman masama yung motivations. Actually, kailangan din nun. Pero, ang importante kasi, sa ngayon, ang way ng pag-market nyo, dapat na, ang tinuturo natin is yung mga how-tos na. Okay? Naniniwala ka ba na mas importante yung how-tos kaysa sa mga motivations? Okay? So, it's up to you na yun kung ano yung mas ano yung sa'yo, mas mag-fit sa'yo. Pero para sa akin kasi mas gusto ko yung how-tos eh. Okay, dahil motivations, meron tayong sariling motivations. Kumbaga meron tayong self-motivated tayo sa ibang bagay. So, kailangan natin, lalo na pag sa negosyo, kailangan natin malaman kung ano yung mga step by step natin kailangan gawin, mga dapat nating matutunan, and so on. Okay? And dito, ituro ko rin sa'yo yung mga ninja tactics. Grabe, di ba? Nagtinuro ko na sa importance of vlogging, ituturo ko pa sa iyo yung mga ninja tactics. Okay, dahil sa pagbablog, kapag nakapag-create ka na ng vlog mo, what to do next after they read your blog post? Okay? Ang sagot dyan is to create a call to action. Okay? Ano pa yung CTA or call to actions? Punta tayo sa aking blog. Okay? Ito yung blog ko, ellisonlokaylokay.com. Okay? Meron akong isa ritong post, okay? Ganito, anong gagawin mo kung negative ang prospects mo? Ito yung mga post ko, okay? May content ako dyan, nagbibigay ako ng value, content, okay? Doon sa pinakadulo, okay? Ito yung CTA. Ito yung pinaka ninja tactics. Kumbaga, nagbigay ka na ng value, pero sa huli, pwede mo silang i-invite
na panoorin yung video presentation ng negosyo mo, video presentation ng company nyo, or kung ano man yung offer mo. Okay? Pero make sure na ito ay nakalinya base sa post na ginawa mo. Okay? Kagaya ito yung sample ng CTA. Kaya ang PPS, kung gusto mo matutunan kung paano mag-market ng tama sa internet, click here. Ang ibig sabihin ng ang CTA or click to action is parang inutusan mo sila na kumbaga kung ano yung mga dapat nila pang sunod na gagawin. Okay? Importante ang CTA sa pagmo-market mo. Okay, ito pa isa pang sample, okay? Ito yung isa pang blog post ko. Yes, making money online is easy if you do this for simple things. Okay? Laging sa dulo ang CTA, ha? Okay? Sa dulo ng blog post mo, lagi ang may CTA. Kagaya ito, click here to check out the system I use to earn millions of commissions online. Okay, ito pa another sample. Itong isa pang blog post ko. Okay? Name is, should you start a Facebook group to prosper in your offer? Okay? Sa dulo ng post na to, nandito yung CTA. Okay, yan. Pwedeng word, pwedeng image, basta kapag kinilik nila yan, madadirect sila kung saan man mo sila gustong mapuntahan. Mapunta sa video presentation ng company nyo or kung ano man. Okay, so ano pa? Meron pa akong rito isa. Okay, what is ignition marketing? Okay, sa dulo ng post na to, meron din siyang click to action. Okay, or yung CTA. Do not click if you are not ready if you are not yet ready for your success. Ulitin ko, sa kada blog post mo, make sure na naka-align yung blog or content mo sa pinakadulo or yung pinaka-utos mo sa huli. Example, nag-create ka ng content na how to have paano magkaroon ng downlines na in every month in a minimum of 2 or 4. Okay? Tapos ituturo mo dun ngayon kung ano yung mga strategy na ginawa mo, kung paano mo na nakuha yung result na nagkaroon ka ng 2 hanggang 4 na downlines every month. Okay? Then sa pinakababa, nandun yung call to actions mo na pwede mo silang i-invite sa negosyo mo or sa offer mo or kung ano man yung ino-offer mo. Okay? So balik tayo sa PowerPoint natin. So, ang next na katanungan ng Ninja Tactics is what you should do after finishing your blog post. Okay, napaka-importante niyan. Kailangan mong i-post. Ayan, i-post sa group sa mga valuable post na ginawa mo o yung mga how-tos nga na guide. Okay? Post sa pages, timeline, or make an FB Facebook ads. Okay? Pakita ko sa iyo yung kung bakit kailangan mong i-post sa mga groups. Okay? Or sa timeline or sa pages mo. Okay? Dito kasi sa groups, kung mapapansin mo, okay, tingnan natin ito isang group na to ha. Itong Pinoy Online Business. Okay? Dito tayo sa Facebook. Page ko, Facebook profile ko. Okay? Kung mapapansin mo dito sa mga group na to, puro sila invite. Okay? Tingnan ng opportunity, join now, join now. Okay? Kumbaga more on lagi silang pitching. Okay? Nagpipitch sila lagi ng mga offer nila. Okay? Tingnan natin yung iba pa. Itong negosyanteng Filipino negosyante free ads. Okay? So, yan. Yan oh. Lagi sila nag-offer ng mga opportunity nila agad. Diba? Offer agad sila ng mga opportunity which is may maling pamamaraan kung bakit hindi mo kagad basta-basta dapat ino-offer ang opportunity mo kagad. Okay? Once kasi natutunan mo ang pagbablog, hindi mo na kailangan pang i-offer agad yung opportunity mo. Okay? Tingnan mo kung sa pag-post mo sa group, puro how to, puro pitch, join now, puro ganyan. Hindi na pinapansin niya kadalasan di ba? Hindi na yan kasi halos lahat naman may mga kanya-kanyang offer na yan May mga halos lahat may mga network marketing, di ba? Pero kung ipopost mo diyan yung mga how to guide mo, how to's na mga training mo, yung mga valuable post na makakatulong sa kanilang offer, ay sa kanilang problema, mga
mga guide kung paano pa nila mai-improve ang kanilang skills sa pag-network and so on. Sa tingin mo mas mapapansin niya ng almost 28,000 members kaysa sa mga pitch na group na join now. Mga pinakamagaling na company to, pinakamagandang products to, pinakamagaling na group to, etc. etc. 'Di ba? Tingin mo ano mas mapapansin? Yung post mo na about mga katulusan nila o yung pitch, 'di ba? Ikaw na sumagot niyan. Okay? So, let's go back to our slide. Now I will teach you now on how to create a blog. Okay? Sa baba ng video na to, pwede mong i-click yung button para ma-redirect ka sa isang another page kung saan ituturo ko naman kung paano ka makakapag-create ng blog. Or i-click yung link na nasa ibaba ng video na to para ma-redirect ka rin sa page na kung saan ituturo ko sa naman sa'yo kung paano ka makakapag-create ng blog. Okay? Pero before that, limutan natin na sagutin ang mga common problems. Okay? Ganito, no quality prospects to share the opportunity or naubusan ng prospects. Alam nyo, pag may vlog na kayo, sa tingin nyo, yung mga magbabasa ng vlog nyo, hindi ba yun may mga opportunity na naghahanap ng solusyon? Sa tingin mo, quality prospects sila? Sa tingin mo ba sila yung mga parang nakikibasa lang or walang interest sa kung ano yung binabasa nila? 'Di ba? Sila yung mga kung magpo-post ka ng valuable post ng mga trainings, okay? Siguradong sila yung may mga interest na sa kung ano man yung i-offer mo. Okay? At siyempre, itong nauubusan ng prospects, once na nakita kasi ng prospects mo or ng leads mo or ng mga tao na napakaganda ng post mo, ang ganda ng mga binibigay mong value sa kanila, for sure, isi-share yun sa Facebook, isi-share sa mga kaibigan o sa mga kakilala. Okay? And, siya nga pala guys, sa pag-create ng vlog, hindi mo kailangan maging magaling. Okay? Hindi mo kailangan maging magaling muna. Pwede kang humanap sa mga Google. Okay? For example, bigyan ko yung example sa Google. Okay, google.com. Ganito, how to close a sale. Okay? In network marketing. Okay, gaya niyan. May mga may mga vlog din sila kagaya ito, entrepreneur.com. Okay? Kaya ito mga yan. This network marketing closing technique is so simple. Pwede mong tingnan yan. Okay? Then, ang maganda nito, gawa na to ng mga magagaling na writer. Okay? Pero, hindi mo kailangan hindi mo kailangan tong kopyahin. Okay? Copy paste, hindi mo kailangan, napaka-unethical nun at hindi maganda 'yon. Ang gawin mo, basahin mo 'tong mga post na to para magkaroon ka ng idea, okay? And then i-rephrase mo or di kaya itagalog mo, tagalogin mo. Pero not naman exact word by word Gawin mo, i-rephrase mo rin according to your knowledge and according to your kung paano mo pagkakaintindi sa post na to. Okay? Kaya guys, hindi hindi mahirap gumawa ng blog post. Okay? Pwede kang mag-outsource kagaya nun. Kumuha ka ng post na ng ibang tao. O di kaya yung mga natutunan mo sa upline mo or sa group nyo, i-post mo rin yon. Okay? Gawa ka ng blog post na ikaw naman yung magtuturo, for example, sa mga ibang tao. Okay? Then, next na common problems is post ng post sa social media pero walang pumapansin. Ayun na nga, 'di ba? Kung puro pitching yung pinopost mo sa social media, puro join now, tara, pinakamagaling na company nito, pinakamaganda, pinaka lahat na ng pinaka, 'di ba? Kumbaga, hindi na 'yung pinapansin eh. Hindi na masyadong pinapansin 'yun eh. Pero kapag nag-post ka ng mga valuable content, mga how-to na guide mo, mga trainings mo, sigurado mas titingnan ka ng prospects na mas professional. Wala pang trust kay prospects. Okay, yan ang common problems. Pero yun na nga, pag may vlog ka,
makikita ka nila na meron kang website, hindi ka scammer kasi meron kang sariling website, nagpo-provide ka ng value, nagpo-provide ka ng mga solutions sa mga kanilang mga problems, 'di ba? Kumbaga mas tataas yung credibility mo as a marketer online or offline. Makikita ka nila as a leader, 'di ba? 'Yan ang mga importance ng pagkakaroon ng blog, guys. Kaya kaya make sure na magkaroon ka na ng vlog dahil napaka-importante ng vlog talaga. Okay, so click the button below to learn how to create a vlog. Okay, so guys, see you sa next video. Ellison Lokay Lokay Pulit. Maraming salamat sa iyong pakikinig at I hope may natutunan ka sa video na to and God bless sa ating lahat.